Shoutout kay Katsakino Dokusin, Juan Solege at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon sa balita natin, huwag kayong magtaka kung ito si Dave Ildefonso ay mapunta dito sa Barangay Ginebra din eventually. Dahil mukhang yan ang balita ngayon na gagawin nitong management ng SMC. Yes, alam natin na itong Northport supposedly independent team yan. Pero alam naman natin na ang talagang nagmabankroll dyan ay itong SMC at tumutulong. At yan ang dahilan kung bakit sila ay nagkakaroon ng maraming mga trades. Sa ngayon, itong si David Defonso, masasabi natin na isa doon sa mga top prospects dito sa nakaraang draft. Hindi pa siya actually nabibigyan ng kontrata pero may tender offer na ng Northport Batangas sa kanya. Ngayon, itong si Ildefonso sa height niya na 6'3 ay isa doon sa mga tinuturing na mga top guards na maganda ang future. At yan ang dahilan bakit siya gustong kunin ng Barangay Ginebra. Alam natin loaded na yung kanilang guard position pero sa height nito si Ildefonso pwede rin siya na maging small forward. At baka ito ay pwedeng ipalit dito kay Aljon Mariano. So ibig sabihin yan kapag nagkataon, itong si Thompson at itong si RJ Abarientos ang point guard ng Ginebra, si Holt at si Maverick Hanmisi sa shooting guard, at itong si Dave Ildefonso naman ang magiging small forward nila. Siyempre hindi masyadong kinakailangan ng small forward ngayong Governor's Cup dahil nandiyan si Justin Brownlee. Pero pagdating ng Philippine Cup, kakailanganin nila ng isang player na katulad ni Ildefonso. Kaya ibig sabihin nito baka 1 or 2 conferences manatili si Ildefonso dito sa Northport Batangas pero eventually dadalhin yan dito sa Barangay Ginebra para talagang mahasa at lalong bumata at makomplete na yung transformation ng koponan ni Coach Tim Cone. Ang Meralco Bulls ngayon ang isa doon sa mga teams na tumitingin dito kay Robert Bolick. Alam natin na itong si Bolick ay matagal nang napapabalita na mapupunta dito sa TNT Tropang Giga. Pero dahil nakapirma na itong si Cedric Bearfield ng kontrata dito sa Blackwater Bossing, malamang si Bearfield ay dalhin dito sa TNT. So abangan na lang natin kung itong si Cedric Bearfield ay mananatili dyan o kung siya ay lilipat sa tropa. Kung mapunta sa TNT itong si Bearfield, malamang itong si Robert Bolick naman ang dalhin dyan sa Meralco Bulls. Sa ngayon, hindi na nakapagtataka kung ganyan ang maging sitwasyon dahil itong NLEX parang hindi masyadong championship caliber team ang pagtrato dyan sa kanila. So malamang itong si Robert Bolick ay dalhin dito sa Meralco. Itong si Aaron Black, posible na yan ang dalhin dito sa NLEX Road Warriors. Ngayon, alam na natin kung ano ang kayang gawin itong si Robert Bolick at kapag siya ay napunta dyan sa Meralco, lalong ang lakas nila. Isipin mo na lang kung meron kang Newsam at Bolick doon sa iyong lineup. Kaya sa tingin ko, magiging maganda talagang addition ito para sa kanila. As it is, masasabi rin natin na itong Meralco Bulls ay kinukonsidera na ngayon na isa doon sa mga top championship caliber team sa PBA pagkatapos nilang magkampiyon dito sa Philippine Cup. Sabihin man na hindi raw sila masyadong maraming superstars, magbabago yan sa mga susunod na araw dahil kukuha sila ng mga additional players. Itong si Robert Bolick, sabihin na natin na makapaglaro pa siya dito sa Convert sa Governor's Cup pero hindi na siya magtatagal dyan dahil mawawala din siya dyan sa NLEX Road Warriors at madilipat dito sa Meralco Bulls. Ang tanong na lamang of course ay kung paano mangyayari yan gayong meron silang sister teams rules sa PBA pero syempre nandyan naman lagi itong Blackwater Bossing.